Atensyon, posibleng G3 o KP7 index geomagnetic storm, posibleng umiral ngayong unang araw ng December. Maging alisto po, expected na kapag nangyari ito, mataas ang tsansa ng total radio blackout. Southeast Asia at Mid-Pacific, binabantayan. At mga patuloy na uulanin, lalo na sa silangang bahagi ng buong bansa, ating tatalakayin. At alinsangan, mas iiral pa rin sa bahagi ng Metro Manila, kabilang na ang Central Luzon at halos buong kanluran ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng December 1, 2023. Ang oras nating boys from umaga ay alas 10:05 na ng umaga. Medyo drier po tayo ngayong araw mga folks at makakaramdam kayo ng medyo humid at maalinsangang panahon dito sa Metro Manila at bamang karatig ng kanluran ng bansa. Hindi kagaya sa silangan ng bansa ay mas maulap sa kanila at mas makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagkidlat at pag-ulog. Mananatili yan mula dyan sa bahagi ng Northeastern Luzon, pababa na yan ng Eastern Bicol Region at Eastern Visayas, pababa ng Eastern Mindanao. Dahil pa rin sa patuloy na epekto ng Easterlies ay makaka-expect pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa silangan ng bansa. Na di gaya sa kanlurang bahagi, mas magiging mainit, drier at maalinsangan. Bagamat gloomy po ang umiiral, base sa aking current conditions ngayon, a few clouds ngayon ang makikita at base sa ating live CCTV snapshots sa amin sa CCTV camera dito sa Caloocan ay makikitang halos a few clouds at partly cloudy ang umiiral sa amin. Pero mataas ang dryness dahil bumababa below 70% yung outside humidity ngayon natin ngayong araw sa Caloocan. So bukod dyan ay ang pinakamababang temperatura naman ay itala na kay Weather Station kaninang 4:49 AM ng madaling araw. Medyo mataas ito na pinaka-lowest of 26.7 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng malinsangan pa rin na stationary na temperatura na nasa 34.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon, 1:57 PM. Ibig sabihin mananatiling mataas yung record namin sa heat index kahapon na nasa 43.1 degrees Celsius ang temperatura. Kaya kung pagtatabihin natin sa heat index ni Pag-asa, ay kapantay ko lamang ang Masbate City na pareho kaming nasa 43 degrees Celsius ang heat index. And the rest ay mas mabababa na ito mga folks. So diretso agad tayo ay meron tayong moderate volcanic thermal alert status na namomonitor kay Taal Volcano. So silipin natin yung synopsis nito. Pero una sa kanyang MODIS na variable radiated power. Although nasa 10 megawatts lamang, pero nakikitaan ito ng magmatic intrusion. So sa mga kamatang natin, medyo silip-silipin naman yung bunganga nito dahil bahagyang may magmatic intrusion ngayon tayong nakikita sa ating satellite imagery mula sa MODIS. So tingnan natin kung tumataas ang pagbuga niya ng SO2 emission. However, kung sisilipin natin sa report ni PBOX, hopefully updated sila. According sa kanila ay merong 12 volcanic tremors na tumagal ng 2 to 6 minutes ang haba. And so far ay ang kanyang SO2 emission mabot ng 7,453 tons a day. Ito ay huling araw kahapon. Maganda naman, at least very updated yung kanilang SO2 emission kahapon ito. So, merong upwelling ng mainit na magmatic fluid sa pinakabunganga ni Taal. So, sa mga kabatang natin, ay take note po yan, pakibantayan, na nasa 600 meters ang taas po nung paglabas ng plume nito. Ibig sabihin lamang, medyo stationary, pero may mga pagyanig kasi na nagaganap ngayon since kahapon itong si Taal Volcano. Mabot nga ng 12 volcanic tremors. Pakibantay na lamang po mga folks, pero yun nga po, nagkakaroon malamang ng magmatic intrusion, kaya siguro nagkakaroon ng mga ilang volcanic tremors. Kung sisilipin naman natin sa live CCTV malapit sa
pinakakaitaal mula sa lipa. Kung sisilipin natin ay so far ay maaliwalas naman yung nakikita natin dito sa CCTV live monitoring na ginagamit natin. Mismo ito sa Taal, mula ito sa pinaka malapit sa Lipa, Batangas, na naka-toward dito sa may bandang kay Taal Volcano. Nandito kasi si Taal, ayan, natatakpan niya ng mga puno banda dyan. Pero malino naman na halos hindi masyado malawak o malala ang paglabas niya ng SO2 emission. Medyo maganda naman ang himpapawid, maaliwalas at maaraw ang lugar nila sa Batangas. Samantala sa ating PAC streams in past 24 hours ay ang Mindoro pa rin ay may nangunguna sa may maalinsangang temperatura na nasa 35 degrees Celsius. Stationary pa rin sa Baguio City na lowest of 17 degrees Celsius. So halos balik sa dati niyang pinaka-lowest temperature na. Halos walang pagbabago. At pagdating naman sa inulan ng Alabat pa rin ang patuloy na inuulan na umabot ng heavy rain showers of total of 93 millimeters ang total rainfall. Wala naman kaming naitalang pag-ulan kahapon dito sa Caloocan City. Kaya diretso agad tayo sa ating outside humidity na umabot sa 67%. Na gaya ng sinabi ko kanina, medyo drier po ang ating paligid dito sa Metro Manila. So, iwasan po natin masyado magbilad sa tinding sikat ng araw at iwasan ang ma-dehydrate. However, mabilis naman matuyo ang ating mga pawis kapag ganyan kababa ang outside humidity. Pero iwasan pa rin natin ma-dehydrate at uminom ng tubig dahil asahan po ang maalinsangang temperatura at humid. And so far sa ating atmospheric pressure, mataas din at 1,013 hectopascals po and steady to since last hour. Manatili itong mataas hanggang sa susunod na po yan dahil na buwan na po ng December. Expected yan dahil sa ating northeasterlies pa rin. Meron pa rin tayo kahit konti o manipis na hanging amihan pa rin. Lalo na nararamdaman natin yan sa gabi o sa hapon. Sa tide and low tide status, so far ay manatiling maghapon ang mababa ang level ng karagatan dyan sa Manila Bay. So layo-layo po muna pero medyo restrained pa rin sa mga papalaot lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Mataas pa rin ang pag-alon dyan at mataas pa rin ang gale warning kaya medyo restrained pa rin talaga tayo. Malakas kasi ang hangin ng dala ng easterly winds at kasabay na rin ang northeasterly wind flow sa hilaga sa seaboards ng extreme northern Luzon kaya medyo mataas po ang ating alon at gale warning. Expect na yan kahit silipin nyo pa sa website ni Pag-asa, automatic na yan dahil sa monitoring ko pa lang ay alam ko na kagad na mananatiling mataas ang ating gale warning. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:05 AM. So halos 0.1 seconds ang nadagdagan sa kanya. Lulubog ito mamayang 5:24 PM at ang ating warning gibos na po, 87% na po ang liwanag ng buwan. Sisikat naman ito mamayang gabi na at 8:49 PM at kinabukasan na ng 9:23 AM ito lulubog. So, medyo masisilayan pa natin itong buwan at yung ating kapitbahay na buwan. Sa ating local weather outlook para ngayong weekend, hanggang bukas na po yan ng Sabado, magiging partly cloudy ang ating maghapon. Mababa ang chance daw ng pag-ulan ngayong araw sa Metro Manila, lalo na sa amin sa Caloocan, na naglalaro sa 5 to 10% chance lamang na uulanin. Magkaroon man ay mga light rain showers ang inaasahan. Bukas sa Sabado, magiging klaro daw o maaliwalas ang himpapaw rin sa maghapon daw, pero naglalaro sa 19 to 20% ang chance daw ng pag-ulan. So, highest and lowest temperature expected in 2 days mula ngayong araw ay maglalaro sa 30 to 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. Watch out mga folks ha. Ngayong araw mukhang mataas ang inaasahang arrival ng solar wind at geomagnetic storm. At according dito ay nito mamayang hapon ay maglalaro sa KP index of 6 to 7. So, G2 to G3. Medyo nakakabahala ng bahagya yung pagtaas nito na mag-a-arrive sa atin sa mundo. So, expected natin na kung mangyari yan, ay mataas ang tsansa ng total radio blackout ha mga folks. At makikita natin sa SOEIT 284 ang black spots na to na malakas ang pulse ng ating geomagnetic field 3 days ago. So, kung makikita natin, yung source ng
sunspots natin, maaaring nanggaling kay 3507, 3500 at 3501 yung pinaka sunspots natin. At makikita natin na despite na hindi naman malakas yung kanyang solar flux, pero yung geomagnetic field, malakas po ang magiging impact. Abang-abang na lamang po dahil unti-unting tumataas na po sa KP4 index ngayon. Kasalukuyan ang ating geomagnetic field. Abang-abang na lamang po at expected po ingat po lalo na sa mga piloto natin na lumilipad sa bahagi ng Central Pacific at Southeast Asia dahil base sa aking ionospheric TAC range ay apektado po ang Southeast Asia lalo na sa may bandang Papua New Guinea yung pinaka-high impact sentro nito. So apektado po ang Southeast Asia kasama na ang Pilipinas. At ang derived TAC ay mas tumataas na po according dito sa TICU na maapektado ang buong Southeast Asia, ilang bahagi ng Southern Hemisphere. Yung auroral activity, unti-unti na pong umiepekto So yung effect niyan maya-maya ay mas tataas ba yan unti-unti. According naman sa ating solar wind, yung velocity niya ay expected na tatagal ito hanggang bukas po ng December 2. According dito, ayan yung kanyang solar wind, around mga 600 kilometers a second yung velocity niya. Yung plasma density ay ine-expect mga hanggang 50 o 40 cm cubic centimeter yung velocity na tatama sa Earth. According dito po, ayan kitang-kita po yung frequency wave ng solar wind na tatama sa atin sa mundo. Ibig sabihin, mataas ang magiging auroral activity at unti-unti na pong tumataas yung ating degraded frequency flux na umaabot na ng 15 MHz. At expected na mas tataas pa yan mamayang maghapon na ito na posibleng umabot nga ng more than 25 MHz ang degraded X-ray flux. So expected po natin na mas tataas yan nitong maghapon. Nagiging aktibo na kasi ang ating geomagnetic field. Closing of solar probability of 65%. So, expected po yung ating mga radio telecommunications, maging ng mga electrical grids, ay kapag umabot ng more than KP5 to KP6, at wag naman sana umabot pa ng KP7 o G3 level, dahil kapag nasa G3 na yan, ay pasok na siya sa border ng medyo delikadong geomagnetic activity. So, kapag nangyari yan, expected ang biglaang radio blackout. So, inuulit ko, maging listo po tayo sa anuman mangyari dahil nagsisimula na po tumataas ang ating real-time KP index ngayong kasalukuyan. Diretso agad tayo sa lagay ng panahon gamit ang ating real-time satellite imagery mula sa Himawari 8 direkta sa satellite ni Japan Meteorological Agency mismo. Makikita natin ang ilang pulutong ng kaulapan pa rin sa silangang bahagi ng bansa pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yan mga folks. Dahil po sa patuloy na pag-iral ng ating stellies. Ayan, kung titingnan ninyo mga folks, yung pulutong ng kaulapan pa rin ito sa silangang bahagi ng ating bansa ay magtutuloy-tuloy pa rin epekto ng ating stellies. Kaya asahan pa rin ang mga pag-ulan dyan sa may bandang Cagayan Valley hanggang dyan sa may silangang bahagi ng Isabela, pababa na yan ng Camarines Norte, Quezon Province hanggang Eastern Visayas. Although magiging isolated o mga kalat-kalat pag-ulan at makikita base sa ating water vapor surface. Naglalaro sa mga around 20 to 30 mm ang ina-expect na mga cluster ng mga kaulapan na ito sa silangan ng Bicol Region at Northeastern Luzon kasama na ang Eastern Visayas at Mindanao. Kung sisilipin natin gamit ang Himawari 8 ng mas malapitan, makikita naman natin ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Quezon Province, sa may Polillo Island, ilang moderate rain showers, at ilang moderate rain showers din sa ibang bahagi ng Catanduanes, Caramuan, at ilang bahagi ng Bakakay hanggang sa Sorsogon sa may Bicol Region. At sa bahagi naman ng Northern Samar, dyan sa may Katarman hanggang Lawang, at dyan sa may bandang San Policarpio. Magdala ng pananggalang sa ulan at bukod sa tinding sikat ng araw pa rin. And the rest ng buong kanluran ng bansa ay magiging maliwalas po at expected po medyo malinsangan at humid ang lagay ng ating panahon dyan sa bahagi ng Dagupan, pababa na yan ng Zambales, Central Luzon, mula dyan sa may bandang Angeles, Pampanga, Tarlac, Cabanatuan, pababa ng San Fernando, Bulacan areas hanggang
pasok na ng Metro Manila at bandang Calabarzon sa may bandang Laguna, Batangas area. Magkaroon man siguro ng mga light rain showers, typically mga bandang hapon na po yan o gabi. Pero the rest ng kanluran ay magiging maliwalas po, humid at maalinsangan. Kasama na ang Mimaropa, west portion sa Visayas, buong Panay Island na po yan, at bandang Southern Luzon, Bacolod areas, Central Visayas sa Cebu at Bohol, at dyan sa bandang hanggang Ormoc, Leyte. Magiging maalinsangan po ang lagay ng panahon, magkaroon man ng mga pag-ulan, typically isolated rain showers. Sa Mindanao naman, mamumuna po ang silangang bahagi ng Mindanao mula Surigao del Norte, ilang bahagi ng Agusan del Norte at Agusan del Sur, Compostela Valley at parte ng Davao Region, especially dyan sa may bandang San Francisco, Bayugan City, Lorento pababa ng San Isidro, Montevista, Moncayo, hanggang dyan sa may bandang Tagum, parte na ng Davao de Oro. At dyan sa bahagi ng silangan ng Katiil, pababa ng Banganga, hanggang Gobyerno Honoroso, magiging part dito mo sa Ikaudi rin, at kalat-kalat din ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, ang iiral, lalo na sa hapon maging sa gabi. Pero the rest ng kanluran ng parte, mula dyan sa may bandang Northern Mindanao, sa may Cagayan de Oro, papasok na po yun ng buong Zamboanga Peninsula. Magiging maalinsangan po ang temperatura dyan. Expected dyan ngayong maghapon. At kasama na ang BARIM at oxygen areas ng Cotabato, pababa ng Coronadal at General Santos City. Damay na rin ang bahagi ng Sarangani hanggang dyan sa may bandang Kinabapawan. Magiging maalinsangan po at mga ilang party cloudy lamang ang iiran. Magkaroon lang din ng mga isolated. Naka-forecast po at least 30% daw na uulanin sa bahagi ng Davao Region. So magdala ng pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw kundi sa tinding mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan. Lalo na sa may bandang sentral ng Malaybalay, Bukidnon. Sa lagay naman ng posibleng mga pamumuo ng tropical wave ay nanatiling nasa mataas na around 40 to 50% dyan sa may bandang Caroline at Marshall Islands na may potential na maging invest low pressure area ito. So abangan na naman natin anytime na itaas ito ng aking tropical cyclone sector. Sa may bandang Southern Hemisphere, mataas na ang potential nito na maging invest. Pero bandang Southern Hemisphere ito, or depende, dahil pagitan pa rin ito ng West Pacific. So tingnan natin kung aangat pa ito ng bahagya or mas bababa para pumasok sa Southern Hemisphere zones. Pero yung nasa may bandang Marshall Islands nga, ating binabantayan, ayan ay medyo mataas na nga po. Kung pagbabase natin sa 48-hour anomaly, ay nasa 80% ito. O ibig sabihin sa susunod na 24 oras. Pero naglalaro pa rin yung probability nito, yung organization niya, kung magtutuloy-tuloy. Abangan na lang natin na itaas yan na aking tropical cyclone sector. Just in case, tawagin yan sa panibagong reset na number na code of 90W. Just in case. So, abang-abang na lamang mga folks. Pero sa ating global spectral model, ay since malayo-malayo pa ito, hindi pa ito masyado makaka-apekto sa ating bansa. So, mananatiling hanggang sa loob ng 2 hanggang 4 na araw ay wala tayong ine-expect na may lalapit pang panibagong low pressure area. Pero manatiling nga nating binabantayan ang namumuong tropical wave dyan sa may bandang Marshall Islands. Sa ngayon ay easterlies lamang ang medyo iiral hanggang December 6, 2023 na po yung forecast duration nito at posible pa rin pagdaloy ng ating north-easterlies. Pero yung daloy ng easterly wind flow ay mananatili hanggang unang linggo ng December. At makikita naman sa ating mga computer models, medyo may mga significant nakikitaan na pamumuo ng tropical wave na ito. Probably ito ay C90W. So titingnan natin at nakikita naman sa ating mga anomaly sa ating West Pacific monitoring. Yung ating West Pacific Basin ay nagkakatugma halos. Pero hindi pa nagkakatugma sa mga computer models ng ECMWF, NAVGEM, maging ng ICON at GEM. Pero yung significant na forecast ng tropical wave na pamumuo nito ay so far ay mas aggressive kay NAVGEM. Ayan kumikilos pa west northwestward. Ang forecast duration nito till December 6, 2023 nga po ang ipinapakita. So abang-abang na lamang mga folks. Sa ngayon kasi sa actual satellite imagery natin, yung kanyang favorable, kung sisilipin natin sa kanyang wind shear, yung kanyang favorability, ay hindi man pa masyadong significant at masyado pang very shallow
Ayan, oh. So, medyo wala pang organisado o wala pang organization na nakikitaan tayo ng upward low aloft. Bagamat yung kanyang convergence ay medyo significant na nagkakaroon ng bahagyang pag-circulate. Nagdi-disperse nga lang siya dahil sa kontrahangin na nadudulot ng divergence. Ayan po. So, nag-i-scattered pa siya. Pero kung pagbabasa natin ang vorticity, medyo nasa moderate na ito. Ayan yung mga folks. So, nagmo-moderate siya. Magdedepende na lang sa kanyang vertical wind shear at sa Coriolis effect kung ito ay mag-organize. So, abang-abang na lamang mga folks. So, manatiling mataas ang pag-alo natin sa seaboards ng Northern Luzon. Mapa-west man yan, mapa-northeastern Luzon at ang buong bahagi ng silangan ng bansa. Naglalaro sa 1.25 meters ang taas ng alon. So, expected angle warning, epekto ng malakas na daloy ng ating easterly wind. So, sa mga maliliit nating mangingisda, medyo bad news pa rin po ngayong araw na makapangisda. Medyo delikado po pumalaot sa ganyang kataas na pag-alon. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa unang araw ng December 1, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng December 1, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website at www.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 
PimoWeather.com. Ayan na nga po, tumataas ng ating geomagnetic field ha. So take note po yan, expected na aabot ng G3 geomagnetic storm ha. Warning po sa mga gumagamit ng GPS natin, internet at mga ating electrical grids. Medyo ready lang po dahil according sa aking geomagnetic forecast, posible pa nga itong umabot ng KP7 index geomagnetic field G3. Ingat na lamang mga folks. At sa mga gustong malaman ang lagay ng ating panahon sa Caloocan City in real time gamit ang weather station, makikita nyo lamang dito sa aking front page at sa mga ilang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.